Samantala sa transmission ring ni Princess Jiaoyu ay may naging paggalaw din, at sunod-sunod na dumating ang mga matataas na uri ng pananim na ipinadala nito mula sa malayong lupain ng Moon Shadow Race. Ang mga unang dumating ay ang mga grade 3 na pananim na Dragon Blood Rice at Genuine Grain na maingat na nakabalot sa mga espesyal na lalagyan upang hindi masira ang kalidad ng mga buto habang naglalakbay sa pagitan ng mga mundo. May kasama ring liham si Princess Jiaoyu na nagsasabing na ipadala na ang lahat ng grade 3 na pananim at pagkatapos ay darating naman ang grade 2 na Immortal Vegetable. Habang ang mga grade 1 na pananim na Crystal Sweet Potato at Longevity Rice ay sa susunod na araw pa maaaring ipadala dahil nangangailangan ng mas masusing paghahanda ang mga ito. Agad na tumugon si Ming ng isang liham upang magpasalamat kay Princess Jiaoyu sa mabilis nitong pagtugon at sa maayos na paghahatid ng mga pananim, at ipinahayag niya ang kanyang kasiyahan sa pagpapatuloy ng kanilang pagtutulungan. Hindi nagtagal ay may dumating na panibagong mensahe mula kay Princess Jiaoyu na nagsasabing pagkatapos maipadala ang lahat ng mga pananim ay nais niyang makipagkita kay Ming upang pag-usapan ang isang mahalagang bagay na may kaugnayan sa kanyang lahi. Tuwang-tuwa si Ming sa balita dahil maganda ang kanyang pagtingin kay Princess Jiaoyu, at hindi ito tulad ng ibang mga foreign race na madalas ay hindi niya magustuhan dahil sa kanilang pagiging mapagmataas at mapanlinlang. Bukod pa rito ang itsura ni Princess Jiaoyu ay pinakamalapit sa anyo ng tao kaya madali itong ituring na isang tao at natural na nakakaramdam si Ming ng pagkagiliw dito. Kinahapunan ay dumating na rin ang Immortal Vegetable, at kinaumagahan ay dumating naman ang mga grade 1 na pananim na Longevity Rice at Crystal Sweet Potato na may kasamang mga tagapagbantay mula sa Moon Shadow Race upang matiyak ang kaligtasan ng mga ito. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi lamang mga buto ang dumating dahil kasabay ng mga pananim ay may isang magandang babaeng foreign race na dumating, at ito ay si Princess Jiaoyu mismo na personal na nagtungo sa lugar ni Ming upang makipagkita. Gaya ng dati ay napakaganda pa rin ni Princess Jiaoyu, at ang maliliit na puting sungay sa kanyang ulo ay sadyang kaakit-akit habang ang kanyang mga mata ay may banayad na kinang na parang mga bituin sa kalangitan. Nakasuot pa rin siya ng armor na yari sa hindi pangkaraniwang material na kumikinang sa ilalim ng liwanag. At kakaiba ang kanyang tindig na agad na nakakuha ng pansin ni Ming mula sa malayo. Binati siya nito ng may ngiti at nagbigay galang sa kanya. Ngunit sinabi ni Ming na hindi na kailangang maging ganoon kapormal nito dahil malaki ang naitulong nito sa kanya sa mga nakaraang taon at itinuturing niya itong isang mapagkakatiwalaang kaibigan. Sumagot si Princess Jiaoyu na siya ang may utang na loob kay Ming dahil malaki ang kinita ng kanyang lahi sa kanilang pagtutulungan, at dahil doon ay nais niyang ipakita ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa pamamagitan ng personal na pagpunta. Nang tumingin siya sa paligid ay nagulat ito at tinanong kung anong lugar ito. At sinabi nitong napakasagana at napakataas ng antas ng spiritual energy dito na kahit ang sariling lupain ng Moon Shadow Race ay hindi maikukumpara rito. Tumawa si Ming at sinabing nasa gitna sila ng Chaotic Continent, at namangha si Princess Jiaoyu sa narinig at sinabing napakalakas ng loob ni Ming na pumasok sa ganitong lugar na kilala sa buong San Sinukob bilang isang mapanganib na teritoryo. Maganda talaga dito at tiyak na maaaring magtanim ng mga grade 1 na pananim. Ngunit nag-aalala siya kung magtatagal ba sila dito dahil sa mga panganib na maaaring dumating anumang oras. Sumagot si Ming na hindi na niya gaanong iniisip ito dahil hanggat maaari ay mananatili sila dito at patuloy na palalakasin ang kanilang depensa, at inaya niya si Princess Jiaoyu sa kanyang pansamantalang palasyo upang makapag-usap sila ng maayos. Ang unang gusaling itinayo ng mga Heavenly Craft Puppet ay ang pansamantalang tahanan ni Ming at tapos na ito noon pa man. At ang arkitektura nito ay simpleng ngunit elegante na may malalawak na bintana at matataas na haligi na gawa sa pinakamaganda na materyales na natagpuan sa lugar. Dinala niya si Princess Jiaoyu sa loob at agad na nagdala ang mga babaeng bantay ng tsaa at mga prutas na pawang mataas ang kalidad, at ang bango ng tsaa ay agad na pumuno sa buong silid habang ang mga prutas ay may maningning na kulay na tila mga hiyas na nakalagay sa mesa. Nakangiting sinabi ni Princess Jiaoyu na gusto na niyang manatili dito dahil napakaganda ng lugar at tila isang paraiso na malayo sa kaguluhan ng mundo, at tinanong siya ni Ming kung ano ang mahalagang bagay na nais nitong pag-usapan. Ibinaba ni Princess Jiaoyu ang tasa ng tsaa at may bahagyang pag-aalala sa kanyang mukha, at ipinaliwanag niya na ang bagay na ito ay may kaugnayan sa pagbili niya ng mga buto ng grade 1 na pananim. Bilang mga foreign race ay wala silang karapatang gumamit ng mga grade 1 na pananim, at ang tatlong divine race ang itinuturing na pinuno ng lahat ng mga lahi at walang lahing mangangahas na sumuway sa kanilang utos kaya naging napakahigpit ng mga patakaran tungkol dito.
Nagtaka si Ming at tinanong kung paano nito nakuha ang mga buto gayong bawal ito. At ipinaliwanag ni Princess Zhao Yu na ginamit niya ang dahilan na magtatanim siya para sa Divine Race upang makakuha ng mga buto, at bawat buwan ay kailangan niyang magbigay ng nakatakdang dami ng ani sa Divine Race bilang kabayaran sa pahintulot na ito. Kumunat ang noo ni Ming at tinanong kung nangangahulugan ba ito na kailangan din niyang magpadala ng ani bawat buwan, at sumagot si Princess Zhao Yu na oo, ngunit hindi dapat mag-alala si Ming dahil ang bawat uri ng grade 1 na pananim ay kailangan lamang magpadala ng 5 milyong kilo bawat buwan. Pagkatapos ay maaari nang ipagpatuloy ang pagtatanim at habang lumalaki ang ani ay magiging maliit na bagay na lamang ang 5 milyong kilo kumpara sa napakalaking produksyon na maaari nilang makamit. Nag-isip si Ming at hindi na tumutol pa. At sinabi niyang maaari naman sanang pag-usapan ito sa liham lamang at hindi na kailangan pang pumunta ni Princess Zhao Yu ng personal, ngunit sumagot si Princess Zhao Yu na hindi lamang ito ang dahilan ng kanyang pagpunta dahil ang Moon Shadow Race ay kasalukuyang nasa isang krisis at nais niyang humingi ng tulong kay Ming. Tinanong ni Ming kung anong uri ng krisis ito at kung paano siya makakatulong, at ang kanyang tinig ay puno ng tunay na pag-aalala na agad na naramdaman ni Princess Zhao Yu. Ipinaliwanag ni Princess Zhao Yu na ang Moon Shadow Race ay may dalawang kalapit na foreign race na madalas nilang kaaway, at kamakailan ay biglang nagsanib puwersa ang Heavenly Insect Race at ang Demon Bear Race upang salakayin ang Moon Shadow Race nang walang anumang babala. 6 na malalaking mundo ang nasasakupan ng Moon Shadow Race at 3 sa mga ito ang agad na nasakop ng mga kalaban, at ngayon ay maraming mamamayan ang nawalan ng tahanan at labis ang kaguluhan sa kanilang lugar habang ang mga nakaligtas ay naghihirap sa mga pansamantalang kampo. Nais niyang bumili ng mga warship upang salakayin ang Demon Bear Race at Heavenly Insect Race ngunit kapos ang kanyang pondo, at kaya nais niyang humiram ng pera kay Ming upang matustusan ang pagbili ng isang makapangyarihang sasakyang pandigma na magbibigay sa kanila ng kalamangan sa digmaan. Kitang-kita sa mukha ni Princess Zhao Yu ang hiya sa paghingi ng ganoong pabor, ngunit kailangan niyang gawin ito para sa kaligtasan ng kanyang lahi, at kalmado namang tinanong siya ni Ming kung magkano ang kailangan nito. Sumagot si Princess Zhao Yu na nais niyang bumili ng isang True God level na battleship mula sa Divine Race, at kung wala ito ay hindi nila kayang takutin ang 2 kalabang lahi na patuloy na sumusulong sa kanilang teritoryo. Nagulat si Ming at tinanong kung gaano kalakas ang True God level na battleship at kung mas malakas ba ito kaysa sa Star Cloud Mothership. At tumawa si Princess Zhao Yu at sinabing mas malakas ito dahil ang True God level na battleship ay may lakas ng isang Eternal Realm Master at kapag nakuha nila ito ay wala ng laban ang 2 kalaban nila. Pumikit si Ming at nag-isip ng malalim habang pinag-aaralan ang mga posibleng mangyari, at tinanong niya kung mahal ba ang ganoong uri ng battleship. Napabuntong hininga si Princess Zhao Yu at sinabing mahal nga ito kaya hindi nila ito kayang bilhin nang walang tulong mula sa iba. At tinanong ni Ming kung magkano ba talaga ito. Sumagot si Princess Zhao Yu na ang isang True God level na battleship kasama ang mga kagamitan nito ay nagkakahalaga ng 3.5 quadrillion Eternal Coins, at naubos na ng Moon Shadow Race ang kanilang buong kayamanan ngunit nakalikom lamang sila ng 1.8 quadrillion kaya kulang pa sila ng 1.7 quadrillion. Hinaplos ni Ming ang kanyang baba at sinabing gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang tumulong. Ngunit may tanong siya kung makakabili ang Moon Shadow Race ng ganoong battleship ay hindi ba maaari ring makabili ang 2 kalabang lahi ng katulad na sasakyang pandigma. Sumagot si Princess Zhao Yu na huwag mag-alala si Ming tungkol dito dahil ang Demon Bear Race at Heavenly Insect Race ay palaging mas malaki ang gastos kaysa kita kaya hindi sila makakaipon ng ganoong kalaking halaga. At mahilig silang manloob at mabilis maubos ang kanilang nakukuha sa mga pagnanakaw kaya imposibleng makabili sila ng sariling battleship. Tumango si Ming at sinabing kung ganoon ay magiging epektibo nga ang kanilang plano, at kapag nakuha na nila ang battleship ay maaari na nilang bawiin ang kanilang mga nawalang mundo. Nagliwanag ang mga mata ni Princess Zhao Yu at sinabing hindi lamang nila mababawi ang kanilang mga nawalang mundo kundi kaya pa nilang sakupin ang mga teritoryo ng Demon Bear at Heavenly Insect Race. At ang 2 lahi na ito ay may 23 malalaking mundo na may masaganang spiritual energy at yaman na hindi bababa sa kanilang 6 na mundo. Kapag nangyari ito ay makakabili sila ng mas maraming spirit herbs upang ibenta kay Ming, at lalawak pa ang kanilang pagtutulungan sa negosyo. Natahimik si Ming at tila may malalim na iniisip, at kinabahan si Princess Zhao Yu at agad na sinabing huwag mag-alala si Ming dahil sa loob ng 5 taon ay mababayaran nila ang utang at handa silang magbayad ng 20% na tubo bawat taon.
Tumawa si Ming at sinabing kung ganoon ay doble na ang ibabalik nila sa kanya pagkatapos ng 5 taon, at sumagot si Princess Zhao na ayos lang ito dahil kapag nasakop na nila ang 23 malalaking mundo ay madali na silang kumita at hindi na magiging problema ang pagbabayad. Sinabi ni Ming na hindi niya kailangan ng tubo ngunit may isa siyang kondisyon, at ang kondisyon ay pagkatapos ng 5 taon ay kailangang ibenta sa kanya ng Moon Shadow Race ang True God level na battleship. Nagulat si Princess Zhao at nagtanong kung bibilhin ba ito ni Ming, at tumango si Ming at sinabing oo dahil pagdating ng panahong ito ay bibigyan niya sila ng 1.8 quadrillion eternal coins bilang kabayaran. Sa ganitong paraan ay hindi na nila kailangang magbayad ng tubo at magkakaroon pa sila ng sapat na pera upang makabili ng panibagong battleship, at nag-alinlangan si Princess Zhao dahil kung malalaman ito ng Divine Race ay mapaparusahan sila ng matindi. Tiniyak ni Ming na hindi malalaman ng Divine Race dahil babaguhin niya ng lubusan ang battleship upang hindi makita na ito ay isang dating True God level na battleship. At gagamit siya ng mga advanced na formation at technique na magtatago sa tunay na pinagmulan nito. Matagal na nag-isip si Princess Zhao bago siya pumayag, at sinabi niyang tinatanggap niya ang kondisyon ni Ming dahil wala na silang ibang mapagpipilian sa ngayon. Natuwa si Ming at pinuri ang pagiging desidido nito. At pagkatapos ay ibinigay niya kay Princess Zhao ang 1.7 quadrillion eternal coins na agad namang inilagay sa isang espesyal na storage ring. Ang perang ito ay hindi naman talaga kanya kundi bahagi ni Sun Zhongshan. Ngunit wala siyang magawa dahil kapos siya sa pera at pansamantala muna niyang hihiramin ito habang naghihintay na kumita ang kanilang mga minahan at ang bentahan ng mga pananim. Labis na nagpasalamat si Princess Zhao kay Ming at umalis na ito pagkatapos ng mahabang pasasalamat na halos lumuha pa ito sa sobrang kagalakan. Pagkaalis ni Princess Zhao ay agad na sinimulan ni Ming ang pagsubok kung maaaring tumubo ang mga pananim na binili niya, at ang mga matataas na uri ng pananim ay may mas maikling panahon ng paglaki kumpara sa mga karaniwang pananim. Ang karamihan sa mga pananim sa Three Emperors World ay itinuturing lamang na Grade 4 na pananim na may buwan ng ikot ng pagbubunga, habang ang mga Grade 3 na pananim na Genuine Grain at Dragon Blood Rice naman ay may buwan ng ikot din ngunit mas mataas ang ani. Ang Grade 2 na Immortal Vegetable ay mas mabilis pa na may ikot na 10 araw lamang, at ang mga Grade 1 na pananim ay pinakamabilis sa lahat kung saan ang Longevity Rice ay may 3 araw lamang na ikot habang ang Crystal Sweet Potato naman ay 4 na araw. Ang dahilan ng kanilang bilis ay ang kanilang kakayahang sumipsip at magproseso ng spiritual energy na mas mahusay kaysa sa mga mababang uri ng pananim, at dahil dito ay napakabilis nilang lumaki at mamunga ng paulit-ulit. Ang mga matataas na uri ng pananim ay may isa pang kakaibang katangian, at kailangan lamang itanim ang mga ito ng isang beses at pagkatapos ay paulit-ulit nang aanihin ang kanilang mga bunga nang hindi na kailangang bunutin ang mga ugat at magtanim muli. Ang mga mababang uri ng pananim naman ay kailangang bunutin at itanim muli pagkatapos ng bawat ani na nangangailangan ng maraming oras at pagod. At ang Grade 3 na Genuine Grain ay maaaring anihin ng 6 na beses mula sa isang pagtatanim habang ang Dragon Blood Rice naman ay 3 beses. Ang Grade 2 na Immortal Vegetable ay maaaring anihin sa loob ng 10 taon mula sa isang pagtatanim, at ang Grade 1 na Longevity Rice ay pinakakahanga-hanga dahil habang buhay na itong mamumunga habang ang Crystal Sweet Potato naman ay maaaring mamunga ng mahigit 100 taon na parang isang banal na halaman na walang katapusan ang biyaya. Bagaman 2 lamang ang uri ng Grade 1 na pananim na binili ni Ming ay dito pa rin napunta ang malaking bahagi ng kanyang ginastos, at sa kabuuang halaga niyang 39 na trilyong eternal coins ay halos lahat ay napunta sa mga buto ng Grade 1 na pananim habang ang mga buto naman ng Grade 2 at Grade 3 na pananim ay wala pang 800 milyong eternal coins. Malaki talaga ang pagkakaiba ng presyo ng bawat antas ng pananim, at ang Grade 1 Rank 1 na Longevity Rice ay nagkakahalaga ng 1 trilyong eternal coins bawat gramo ng buto na halos parang banal na gamot na. Ang Grade 1 Rank 2 na Crystal Sweet Potato naman ay 3 beses na mas mura sa 300 bilyong eternal coins bawat gramo, habang ang Grade 1 Rank 9 na pananim ay mas mura pa sa 2 eternal coins bawat gramo. Ganoon din sa ibang mga antas, at ang Grade 2 Rank 1 na Immortal Vegetable ay nagkakahalaga ng 200,000 longevity coins bawat gramo ng buto habang ang Grade 2 Rank 9 naman ay 40 longevity coins lamang. Ang Grade 3 Rank 1 na Genuine Grain ay 180,000 Dharma Heaven coins bawat gramo at ang Grade 3 Rank 7 na Dragon Blood Rice ay 360 Dharma Heaven coins lamang.
Pumili si Ming ng 3 uri ng pananim para sa kanyang pagsubok, at ang mga ito ay ang Grade 1 Rank 1 na longevity rice, ang Grade 1 Rank 2 na crystal sweet potato, at ang immortal vegetable. Itinanim niya ang longevity rice at sa unang araw pa lamang ay sumibol na ito, sa ikalawang araw ay tumubo ang mga ugat at dahon at sa ikatlong araw ay naging isang maliit na puno na. Pagkatapos ng 3 araw ay namulaklak ito at namunga ng mga palay ng longevity rice, at ang karaniwang palay ay kasing liit lamang ng butil ng buhangin ngunit ang longevity rice ay kasing laki ng itlog ng manok at parang mga prutas na nakasabit sa itaas na naghihintay na pitasin. Ang longevity rice ay sumisipsip lamang ng nangungunang 3 uri ng spiritual energy kaya pumili si Ming ng isang kapatagan na may malaking mineral ng spiritual energy sa ilalim para sa kanyang pagsubok. Kumuha siya ng 3 ektarya ng lupa at siya mismo ang gumawa ng spirit gathering formation at naghukay ng mga kanal at nagtanim at naglagay ng pataba, at ang patabang ginamit niya ay hindi karaniwang dumi kundi pinulbos na buto ng sinaunang mababangis na halimaw na napakahalaga at napakahirap makuha. Pagkatapos ay nanatili siya sa tabi ng taniman nang hindi gumagalaw upang bantayan ang bawat pagbabago, at pagkaraan ng isang araw ay sumibol ang mga buto at tumubo ang malalambot na usbong na parang mga maliliit na berdeng dila na umaabot sa liwanag. Pagkaraan ng 2 araw ay naging maliliit na punong may dahon na parang kristal at may banayad na halimuyak na nagpapakalma sa isipan, at sa ikatlong araw ay lumitaw ang mga bulaklak na parang puting jade na ang halimuyak ay umaabot sa malayo at nakakaakit ng mga paru-paro. Pagkatapos ay nalagas ang mga bulaklak at lumitaw ang mga palay na unti-unting lumaki hanggang maging kasing laki ng itlog, at pagkaraan ng 3 araw ay naging ginto ang mga palay at kapag mahawakan ay kusang nalalaglag. Mahigit 10 araw na naghintay si Ming bago tuluyang mahinog ang longevity rice, at pumitas siya ng isa at binuksan ang palay nito kung saan sa loob ay isang malakristal na butil na may natural na mga rune at banayad na banal na liwanag. Kumagat siya rito at agad itong natunaw sa kanyang bibig na naging isang malinis na enerhiya na pumasok sa kanyang tiyan at mabilis na naging lakas. At namangha si Ming at sinabing talagang karapat-dapat ang Grade 1 na longevity rice dahil ang epekto nito ay parang banal na gamot na agad na maaaring gamitin bilang pills. Nang magtagumpay ang pagsubok ay inutusan ni Ming ang mga heavenly craft puppet na magtanim ng maramihan, at napakahusay ng mga ito sa paggawa ng kanal at paglalagay ng spirit gathering formation at pag-aararo at paglalagay ng pataba kaya hindi sila nagpapatalo kay Ming. Sa loob lamang ng kalahating buwan ay naitanim na ang lahat ng 3 bilyong gramo ng longevity rice at naghihintay na lamang ng ani, at napakataas ng ani ng mga grade 1 na pananim kung saan ang longevity rice ay sapat ng magbunga ng 1 beses upang mabawi ang halaga ng buto. Sa bawat gramo ng itinanim na buto ay magbubunga ito ng 1 gramo sa loob ng 3 araw, at sa 1 taon ay maaari itong magbunga ng 120 beses na nangangahulugang 120 gramo ang ani bawat taon. Siyempre sa simula ay kailangan munang paramihin ang mga buto bago maging malakihang produksyon, at kapag naging malakihan na ang produksyon ay maaari na itong gawing negosyo. Ngunit dahil grade 1 ang longevity rice ay hindi niya ito maaaring ipagbili ng direkta sa mga tao dahil mapapansin ito ng divine rays at baka madamay pa ang moon shadow rays. Kaya ang gagawin niya ay gawing pills at masustansyang pagkain ang mga ito upang hindi makita ng divine rays na nagmula ito sa grade 1 na pananim. Siyempre kailangan niya ng mga pabrika at magagaling na heavenly craft puppet para dito na mangangailangan ng malaking puhunan, at tinaya ni Ming na ang bawat gramo ng longevity rice ay may gastos na 6,000 eternal coins kasama na ang formation at pataba at paggawa. Kung ibebenta ito ng direkta ay kikita siya ng 10,000 eternal coins bawat gramo. At kung gagawin naman itong pills o pagkain ay maaaring umabot sa 20 hanggang 30,000 eternal coins na halos sobrang laki ng tubo. Ang grade 2 na pananim naman ay hindi na kailangang iproseso at maaari ng direktang ibenta, at ang grade 2 rank 1 na immortal vegetable ay may gastos na 100,000 longevity coins bawat gramo ng ani ngunit maaaring ibenta sa 200,000 longevity coins na doble ang tubo. Ang grade 3 na pananim ay mas mababa ang gastos, at ang grade 3 rank 1 na genuine grain ay may gastos na 120,000 Dharma Heaven coins bawat gramo at maaaring ibenta sa 180,000 Dharma Heaven coins. Dahil mahal ang grade 1 at grade 2 na pananim ay ang mga mamimili nito ay ang mga nasa Dharma Heaven at Longevity Realm lamang, ngunit habang lumalaki ang produksyon ay bababa rin ang gastos at presyo nito.
Gayunpaman ang mga matataas na pananim ay para lamang sa mga mayayaman at malalakas na tao dahil hindi ito kayang bilhin ng mga karaniwang mamamayan, at ang 1,000 longevity coins ay sapat nang mabuhay ang isang ordinaryong pamilya sa buong buhay nila kaya hindi nila gagastusin ito para lamang sa isang kain ng bigas. Ang kayang bilhin ng mga ordinaryong tao ay ang mga grade 3 na pananim, at sa Three Emperors World at Immortal Continent ay mas mayaman ang mga tao kaysa sa dating Tianyuan Continent kung saan ang kanilang kita bawat tao ay umaabot sa 100 hanggang 200,000 Dharma Heaven coins bawat taon at kung may miyembro silang cultivator ay umaabot pa sa ilang milyon ang kita nila. Ang Grade 3 Rank 7 na Dragon Blood Rice ay ilang daang Dharma Heaven coins lamang bawat gramo kaya kayang bilhin ng karamihan. At ang presyo na ito ay mas mababa kaysa sa presyo sa Confucian Continent dahil mas maganda ang kapaligiran sa Chaotic Continent at mas mababa ang gastos sa pagtatanim. Habang nagpaparami ng buto ay natuklasan ni Ming na hindi pala lahat ng lupain sa settlement ay maaaring taniman ng Grade 1 na pananim, at may mga lugar na para lamang sa Grade 2 at Grade 3 na pananim at may mga lugar na hindi talaga maaaring taniman. Dahil dito ay gumawa siya ng masusing pagsukat kasama ang Space-Time Sword, at natuklasan niya na ang lugar na maaaring taniman ng longevity rice ay 500,000 ektarya lamang habang ang crystal sweet potato naman ay 2,000,000 ektarya. Ang immortal vegetable ay mas malawak na 2,000,000,000 ektarya, at ang grade 3 rank 1 na genuine grain ay 20 trilyong ektarya habang ang dragon blood rice ay 150 trilyong ektarya. Ang kabuuang lupain sa settlement ay 460 trilyong ektarya at ang natitirang 310 trilyong ektarya ay maaari lamang taniman ng grade 4 na pananim. Ngunit hindi na interesado si Ming sa mga ito dahil mababa ang kita kaya ipapamigay niya ito ng libre sa mga taong lilipat mula sa Three Emperors World upang kanilang sakahin. Tinaya pa ni Ming ang posibleng kita sa bawat pananim, at ang longevity rice sa bawat ektarya ay magbubunga ng 2,000 gramo bawat ani at 120 beses sa isang taon kaya 240,000 gramo ang kabuuang ani bawat taon. Kung 6,000 eternal coins ang gastos at 10,000 ang presyo ay kikita siya ng 76 na milyong eternal coins bawat ektarya bawat taon. At kung lahat ng 500,000 ektarya ay matataniman ay aabot sa 480 trilyong eternal coins ang kita bawat taon. Kung gagawin pa itong pills ay maaaring umabot sa 1.6 quadrillion, ngunit kailangan pa ng panahon at puhunan para sa mga pabrika. Ang crystal sweet potato naman ay magbubunga ng 5,000 gramo bawat ektarya bawat ani at 70 beses sa isang taon na aabot sa 450,000 gramo bawat taon, at ang gastos nito ay 2,500 eternal coins bawat gramo at ang presyo ay 4,000 kaya 1,500 ang tubo bawat gramo. Sa bawat ektarya ay kikita ito ng 675 milyong eternal coins bawat taon, at kung lahat ng 2 milyong ektarya ay matataniman ay aabot sa 1.35 quadrillion eternal coins ang kita bawat taon. Ang grade 2 na immortal vegetable naman ay may mas mababang tubo, at bawat ektarya ay magbubunga lamang ng 1,000 gramo bawat ani at 36 na beses sa isang taon na aabot sa 36,000 gramo bawat taon. Ang tubo sa bawat gramo ay 100,000 longevity coins lamang kaya bawat ektarya ay kikita ng 4,400 eternal coins bawat taon, ngunit dahil malawak ang taniman nito na 2 bilyong ektarya ay aabot pa rin sa 880 bilyong eternal coins ang kabuuang kita. Ang genuine grain naman ay may 50 trilyong eternal coins na kita bawat taon at ang dragon blood rice ay 12 trilyong eternal coins. At hindi na balak ni Ming na pagkakitaan ng dragon blood rice kundi ipadala ito bilang pagkain ng mga tao sa Tianyuan Continent at Three Emperors World. Ang 3 trilyong tao na lilipat mula sa Three Emperors World ay hahatian ng tig-10 ektarya ng lupa mula sa natitirang 310 trilyong ektarya, at ang mga lupaing ito ay maaaring taniman ng grade 4 na pananim na mas mataas pa rin ang ani kaysa sa mga pananim sa Three Emperors World. Noong nasa Three Emperors World pa sila ay bawat pamilya ay may ilang 10 ektarya rin ngunit karamihan sa kanilang ani ay napupunta lamang sa upa sa lupa. Ngunit ngayon naman ay hindi lamang libre ang lupa kundi libre pa ang mga buto at pataba at patubig kaya tuwang-tuwa ang mga tao at labis na nagpapasalamat sa Human Emperor. Naglagay pa sila ng mga altar sa kanilang mga bahay upang parangalan siya,
At sa totoo lang ay hindi naman ganoon kalaki ang kita ng mga ordinaryong magsasaka dahil ang grade 4 na pananim ay nagbubunga lamang ng halos 3,000 gramo bawat taon sa 3 anihan at ang bawat gramo ay nagkakahalaga lamang ng mahigit 30 Dharma Heaven coins kaya ang kabuuang kita ng isang pamilya sa loob ng isang taon ay 4 hanggang 5,000 Dharma Heaven coins lamang. Kaya karamihan sa mga pamilya ay kailangan pang magtrabaho sa mga minahan at tindahan upang kumita ng mas malaki, at may ilang pamilya naman na may malalawak na lupa na umaabot sa ilang daan o libong ektarya kaya mas malaki rin ang kanilang kita. Mabuti na lamang at ang mga pananim ni Ming na longevity rice at crystal sweet potato at immortal vegetable at genuine grain at dragon blood rice ay pawang nangangailangan ng madalas na pag-aani at maraming tao ang kailangan para rito, at hindi na niya kayang italaga ang mga heavenly craft puppet at mga bantay sa ganitong uri ng trabaho dahil mas mahalaga ang kanilang mga tungkulin. Dahil dito ay maraming pagkakataon ng trabaho ang mabubuksan para sa mga tao, at sa bawat ektarya ng longevity rice ay kailangan ng 2 tao para sa pagpapataba at 2 para sa pag-aani at 3 para sa pagpapatuyo at pag-iimpake at 1 para sa pagdidilig at 3 para sa pagluluwag ng lupa at pagtanggal ng damo at pagputol ng sanga kaya sa kabuuan ay 15 tao ang kailangan sa bawat ektarya. Sa 500,000 ektarya ay 7.5 milyong tao ang kakailanganin, at ang genuine grain naman ay mas maraming tao ang kailangan na hindi bababa sa 5 tao bawat ektarya kaya sa 20 trilyong ektarya ay napakaraming tao ang kakailanganin at halos lahat ng 3 trilyong tao ay magkakaroon ng trabaho. Balak ni Ming na magbigay ng sahod na 300,000 hanggang 500,000 Dharma Heaven coins bawat taon sa bawat manggagawa, at sa ganitong paraan ay malaki na ang kanilang kikitain kumpara sa pagsasaka lamang. Ngunit hindi lamang dito nagtatapos ang plano ni Ming, at pinangalanan niya ang lugar na ito bilang first settlement upang maging huwaran ng mga susunod pang pamayanan. Pagkatapos maisaayos ito ay magtatayo pa siya ng pangalawa at pangatlo at higit pang mga settlement upang magdala ng mas maraming tao mula sa iba't ibang malalaking mundo, at sa bawat bagong settlement ay mas lalawak ang kanyang impluwensya at mas maraming tao ang mabibigyan ng mas magandang pamumuhay.